natin yun kanina, no, sa devotion kay Brother Barry. Sino dito yung talagang uhaw pa o gutom pa sa salita ng Lord? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng nasasabi pa sa kanyang salita, no? At di natin patatagalin muli ang title or series muna natin. Ano yung series natin? Fearless, no? At ang title ng ating topic for today, mga kapatid, A Mighty Power of Prayer. Amen. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. Sino naniniwala dito na makapangyarihan ang panalangin? Amen. No? Sino naniniwala na ang Lord ay kumikilos sa kanyang mga panalangin? Ang tanong, kailan ka huling nanalangin? Kanina. O ngayon, no? Hindi, bukod dito sa pag-attend mo sa church, yung personal prayer, no? When was the last time na talagang nakipag one-on-one conversation ka sa Lord, na sinabi mo sa Kanya mga bagay na mabigat sa puso mo, no? At nalalaman natin, mga kapatid, na God is Almighty. Amen. And He gave us a gift, no? Hindi lang basta gift. He gave us this, what we call prayer, para mag-overflow yung kapangyarihan niya sa buhay natin. Amen, mga kapatid. Tinalakay nga kanina, the full armor of God. Amen. At meron yan tinatawag na defensive. Sabihin natin defensive. Defensive. Tignan mo yung katabi mo. Masyado bang defensive yan? Defensive and offensive. No? So yan ang gamit ng panalangin. Basahin natin sa Ephesians chapter 6 verse 18. No? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Tayo po muna yung manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Muli kaming tutunghay, magbubulay-bulay ng iyong salita. Gabay at patnubay mo ang dalangin namin, karunungan, katalunuhan, Lord, pagkaloob mo sa amin. At ikaw ang patuloy na maparangalan sa aming buhay. We give you all praise, Lord, and glory in Jesus' name. Amen. Sabi po dito, mga kapatid, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Ano po yung sinasabi ni Apostle Paul? Ito ba ay suggestion? Ito ba ay parang tips? No? Na sinasabi, para magtagumpay ka, anak, alam mo may tip ako sa iyo. Ganun ba yun yung sinasabi ng Panginoon through Apostle Paul? Hindi po. Ito pong sinabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon para to sa lahat ng mananampalataya, ito ay utos. Amen? Everybody say command. Command. Ayan. Kaninong utos ka sumusunod? No? May nakapagsabi, buti pa si Lord, 10 lang yung utos. Yung nanay ko, dami. Hindi ba, mga kapatid, kidding aside, obedience to God brings power to our life. Amen po? Ngayon, pag sinunod po natin yung utos na ito, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Ibig sabihin, kapag tayo po pala ay nagnanalangin sa Panginoon, every opportunity, no, nariyan po ang pagkilos ng Espiritu. Espiritu ng Diyos. Amen? No, kaya sabi doon, pray always. Everybody say always. Always. Yeah. It talks about ang panglaban, no, at pangdepensa na sinasabi ng Panginoon. Sa hukbo, sa datahan ng Diyos, mga kapatid, the armor and gear to conquer the enemy, no, must be always with us or in us. Amen ba? Kaya dapat lagi nakasuot yan. Yung armor, yung gear. Everybody say armor. Armor. Yan. Everybody say gear. Gear. Yan. Kapag full battle gear, di ba, isang sundalo, ibig sabihin, preparado yan. No? The moment na hindi ka preparado, mga kapatid, is the moment you lost the battle. Amen? Siyempre, sabihin mo, Pastor, paano ba ako magiging preparado lagi? Ano yung sabi? Manalangin. Therefore, kapag humihina na or hindi ka na
nananalangin, ang buhay panalangin mo ay mahina na, ibig sabihin, hindi ka na nakahanda. Amen. Wala nang depensa. Wala ka na ring opensa. Kapag walang depensa at opensa, anong meron ka? You are vulnerable. Ibig sabihin, tatablan ka talaga. Kahit si Haring David ka pa, kahit si Propeta Elias ka pa. Amen. Kahit si Solomon ka pa, tama po ba? Kung hindi ka palagian magnanalangin sa Diyos. No? Kaya kailangan full armor, full battle gear para magtagumpay ka sa kaaway. Kasi po meron tayong kaaway. No? Sabihin mo sa katabi mo, merong laban. Meron laban. Pero huwag tayong mag-away. Hindi tayo yung magkalaban. Amen ba? No? So, merong laban na dapat nating malaman kung paano manalo. Sino gusto dito manalo? Magtagumpay? Yes! Iba parang ayaw. Ayoko. So, talo na lang ako. Ganun ba yun? No? So, prayer is the most powerful weapon. Amen. A mighty power from God. Amen ba, mga kapatid? Amen. Pag nanalangin ng Panginoong Jesus, nagbubukas ang kalangitan. Ang sabi sa Biblia, a prayer of a righteous man is effective and powerful. Amen? Now, paano maging epektibong Kristiyano? Paano maging powerful Christian? Bakit, Pastor? Meron bang mga hindi powerful Christian? Meron. Meron. Di ba? Yung Kristiyano ang taong yon, pero walang kapangyarihan. Konting, natapakan lang yung kuko sa paa, natakot na, cancer na daw. Ano yung series natin? Fearless. Fearless. Bakit tinawag nating fearless? No? Because if God is for us, who can be against us? So wala kang katatakutan. Dumaan ka man sa apoy, no? Tumawid ka man sa malalim na karagatan o ilog, hindi ka malulunod sapagkat kasama mo ang Diyos. Ang nangyayari lang kasi nakafocus ka doon sa tatahakin mo, hindi ka nakafocus doon sa kasama mo. Tama po ba, mga kapatid? Hindi ka nananalangin, hindi mo kinakausap yung Diyos na sumasama sa iyo. Kaya ang utos, manalangin. No? Because this is the most powerful weapon we have as a Christian. No? Ang pinakaayaw ng Diablo, ang pinakaayaw ng mga demonyo ay yung panalangin. Amen? Kaya kung halimbawa, sinabi nyo sa mga kasama nyo sa bahay, tara mag-pray tayo. Tapos ayaw nila, alam nyo na kung ano sila. Hindi sila mga demonyo na uudyukan ng demonyo. Amen! Amen. Nabanggit kanina, di ba? Hindi flesh and blood ang kalaban natin. No? Kundi mga principalities, no? Mga espiritu sa himpapawid, gumagala, naghahanap ng madadaya, na huwag ka nang mag-pray, wala namang nangyayari. Diba? Yan ang mga deception ng kaaway. Pero alam mo ba, the moment you pray, is the moment you won Amen. the battle. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na muna. Very powerful po ang prayer, mga kapatid. Amen. No? Alam nyo kung bakit ang progress ng DOCGM tuloy-tuloy? Yes. Sino nakakaalam? Yes. Bakit? Mapanalangin din. Dahil sa panalangin. Amen. Amen. Kung may malaki kang problema, huwag mo munang problemahin, unahin mo yung panalangin. Yes. Ang iniisip mo kasi, solusyon agad, no? Ang iniisip ng Diyos, ang gusto ng Diyos, payapain ka muna. Amen. Para makapag-isip ka ng maayos. Tama po ba? Kaya ang dami po nating nare-receive sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin,
ito sa atin. No? Prayer is like a missile. Everybody say missile. Yan. Yung missile or malaking rocket yan, no? That targets the enemy's kingdom. Sino naniniwala dito may kingdom si Satanas? Diba? Sabi sa Bible, may kingdom of darkness eh. Dalawa lang ang kingdom. Kingdom of light, kingdom of darkness. No? Kingdom of the Lord Jesus Christ and kingdom of Satan. Ang tanong, nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Alam po ba natin, hindi lahat ng nasa church, nasa kingdom of light? Narinig niyo ba ako? Hindi lahat ng nasa church, sa loob ng church, nasa kingdom of light. Bakit? Hindi naman lahat yan siguradong nananalangin. Mababantayan ba ng pastor kung nananalangin yung kanyang mga tupa 24/7? Hindi. No, ano gagawin ng pastor? Ipapanalangin din sila para sila ay manalangin. Amen. Kaya sabi sa Bible, magdalanginan tayo. Pray for one another. Love one another. Encourage one another. And our prayer is like a missile. Target niyan ang kingdom of darkness. Prayer is not the battle. No, marami kasi sa prayer pa lang natatalo na eh. Ang prayer, mga kapatid, sabi ng Panginoon, no, utos niya sa atin to. Prayer is not the battle. Prayer is the weapon. Everybody say weapon. Ayan. So yun yung gamit natin para sa battle. Tama po. Yung weapon. No? And ang ating kaisipan, mga kapatid, this is the battleground. Kapatid, kumusta ang mental health mo? In these last days, itong ating kinagagalawang kasalukuyan, mga kapatid, marami mula mga kabataan, di ba? Hanggang sa mga adults, marami dumaranas ng mental health issues or talagang battle. Amen? So, how do we address that issue, mga kapatid? Sino ba ang nakakaalam ng solusyon sa problema natin sa ating pagkatao, sa ating kaisipan? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya po pinuro sa atin, ibinigay, ipinagkaloob ang panalangin. Amen? Kaya sabi doon, yung ating isip, it's the battleground. When you have an idle mind, you are off guard. Kung ang isip mo ay walang salita ng Diyos, kung ang isip mo ay puro mga bagay sa mundo, kapatid, marami kang idle time, maraming opening, no? You are off guard. Wala kang depensa, no? And the enemy will attack. But if you are active in your prayer life, your mind is always protected. Colossians chapter 3 verse 2. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ano daw po ang sabi? Ang mga bagay na panlangit ang sa isip natin. Kapatid, anong laman lagi ng isip mo? Ulam? Maano ulam? Pera? Ano na ang laman ng isip mo? O sino ang laman lagi ng isip mo? Di ka makatulog sa gabi? Sa kaiisip sa kanya? Aha. No? Marami kang bagay na iniisip. Pero anong sabi sa binasa natin? Mga bagay na nasa langit ang dapat mong isa-isip. Because if your mind is connected to heaven, connected to God, no? There's communication between you and the Lord. There's power that will overflow in your life. Amen. Mga kapatid, no? Hindi dapat ang mga bagay na panglupa ang lagi mong nasa isip, no? Puro ka social media. Kung sino-sino mga ka-chat mo, makamundo eh.
No? Sino-sino mga vlogger, streamer, influencer, ang mga sinusundan mo na hindi naman nakakakilala sa Diyos. Malamang i-influensyahan niyang isip mo ng mga bagay sa mundo. Tama po ba? Babad ka sa Shopee. Yun ang devotion mo. Pastor, tapos na po ako sa devotion. Na-add to cart ko na. Ano ang mga bagay na nasa isip mo, kapatid? Your mind is the battleground. That's why prayer is very crucial. Kasi sa prayer, i-reveal sa iyo ng Panginoon na anak, may mga bagay sa isip mo dapat alisin mo. Amen? Dapat iwasan mo. Huwag mo na siyang i-chat. Amen. Hindi siya magandang impluensya sa iyo. Huwag ka nang mag-reply. Are we hearing this? Yes. Manalangin ka sa Panginoon, pakinggan mo yung sinasabi sa salita ng Diyos. Mga bagay na paglangit ang iunahin mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all. Pag sinabing all, meron po bang pagkukulang yon? Amen. Basahin ulit natin. Dito naman tayo sa Psalm 51 verse 10 to 12. Isang pusong tapat na sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Minsan pa, basahin natin sabay-sabay. Psalm 51 verse 10. Amen. Pwede pa na yun, palitan yung damdamin. Praise the Lord! Kung mali pala ang damdamin mo ngayon, emotionally you are wrong, pwede pa lang mapalitan ng Panginoon Amen. ang puso. Amen po mga kapatid. Amen. Likhain, no? Sino ang nanlilikha? Ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Anong dapat nating panalangin katulad ni David? Isang pusong tapat. Lord, di ba? Kinakanta natin yan, pusong dalisay. Yung nagmamahal sa iyo, Lord, yun ang bigay mo sa aking puso. Hindi tong puso na ito na makamundo. Amen? Pwede bang ganun yung panalangin? Palitan mo ito, Panginoon, ng pusong marunong sumunod sa iyo. No? Pusong marunong magpasalamat, magpuri, sumamba sa iyo. Dahil Lord, ang puso kong ito, iba na yung sinasamba. Pwede bang panalangin yan? Sabi ni David, no? Itong panahon na ito, alam natin, nagkasala si David. Nahulog siya. No? Sa tukso, nag-commit siya ng kasalanan. No? Si Haring David na yan, ha? No one is greater than David here in this room. Pero, siya mismo, di ba? Tinablan. Bakit? Kung mababasa natin yung storya, hindi siya nanalangin pagkagising niya. At nakita niya naliligo si Bathsheba. Kaya nga Bathsheba, kasi mahilig talagang maligo yun eh. No? Next verse, sabi doon, sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Amen. Lord, ang Holy Spirit mo po ang maghari sa akin. Hindi po ang espiritu ng kamunduhan. Amen? Maganda po bang panalangin yon? Lord, nanginginig na naman yung kamay ko. Gusto kong magginuman. Gusto ko na namang magbisyo, Panginoon. Pwede bang ipanalangin mo sa Lord yun? Hindi ito, Lord, ang damdamin ko ang masunod, kundi ang iyong banal na espiritu ang maghari sa akin. Amen. Sa 12, ang galak na dulot ng iyong pagligligtas, ibalik ang akoboy, gawin mong tapat. Yan po ang panalangin ni Haring David. No? At maraming atake talaga sa battlefield sa isip natin. That's why disciples asked Jesus to teach them how to pray.
Amen? Sino dito yung gusto niya sabihin, Pastor, ako gusto ko pang matutong manalangin talaga? Taas kamay, no? Taas kamay. Sino dito gusto talaga pang matutong manalangin? Yan, no? Kasi hindi tayo talaga marunong manalangin eh. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin, nagpapalakas sa atin sa oras ng ating kahinaan. Amen po, no? Kaya, mga kapatid, sinasabi sa Biblia, focus on God. No? Hindi dito pinag-uusapan kung ano dapat ang position mo sa panalangin. Pastor, pwede ba yan? Kahit nakahiga ako, kahit nakaupo ako, kahit nakatayo ako, kahit nakaluhod ako. Yes, ang punto dito, focus on God. Amen. Where is your focus? Nasaan ka talaga nakatuon? Kapatid, no? Prayer, mga kapatid, is very powerful, mighty weapon. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Magalang kayong lagi, no? Palagi kayong manalangin. Ito po ay utos, no? Naka-emphasis po dito ay command. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sino dito yung lagi nagpapasalamat? Utos yan ng Diyos, tama? Yung problema mo ba pinagpasalamat mo? O pinagpapasalamat mo lang sa Lord kapag nagsunod yung gusto mo? Kapag hindi nasusunod yung gusto mo, hindi ka na nagpapasalamat. Ganun ba yan, mga kapatid? Hindi. Ang sabi doon, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Huwag niyong limitahan ang prayer. Kapag sinabi ng Holy Spirit, gawin mo yon, ipanalangin mo yon. Ipanalangin mo yon, kapatid. Amen? Kaya sabi, you should pray, follow the leading of the Holy Spirit because that is your defense in the spiritual world. Amen? Ang presensya ng Diyos, ang banal na Espiritu, siya ang ating patnubay at gabay. Ang Diyos mismo. No? Paano ba nasasaktan ang dyablo sa panalangin? No? Dahil nga, prayer is a weapon. Amen? Even na hindi mo nararamdaman na umaaray ang dyablo, umaaray yun. Di ba kapag nagpipray ka, wala ka namang narinig na, ouch! Ouch! Wala namang gumagano'n eh. Even you don't see it, even you don't feel it, prayer hurts demons. Amen, mga kapatid? No? It hurts demons and you will experience the power of the Holy Spirit sa pamamagitan ng panalangin at devotion. Amen? Bulay-bulay ng salita ng Diyos. Manalangin ka at papatnubayan, gagabayan ka, pupuspusin ka ng banal na Espiritu. Exodus 17:11. Ang sabi doon, kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo ang mga Amalekita. Ano po ang senaryo na nangyayari? Meron pong battle. Everybody say battle. Digmaan, gera. Doon po sa tuktok ng bundok, nandoon si Moses, si Aaron, at saka si Hur. Amen, mga kapatid? At sa baba ng bundok, merong gerang nangyayari na pinangungunahan ni Joshua. Asan si Joshua? Ayun. Pinangungunahan ni Joshua. No? At kalaban nila ay Amalekita. So matagal tong battle na ito. At habang merong labang nangyayari, nananalangin si Moses kasama si Aaron at si Hur. Amen? Nag-i-intercede. Alam ba natin, one of the highest calling is for us to intercede? Because Jesus is interceding for us. Amen? So, kapag merong laban, halimbawa, isang kapatid, dumaranas talaga ng matindi, lagi nating talagang itaas sa panalangin.
Amen. Ikaw naman kapatid na dumaranas ng matindi, huwag mong itago. No? Sabihin mo. Yun nga ang purpose ng church eh. Yun nga ang purpose ng community of Christians, community of God. Amen? Upang to lay down our burdens, to carry our burdens, so we will fulfill the law of Christ. Amen? Magtulungan tayo sa panalangin. Amen? Sino dito yung hindi talaga nawawala sa panalangin niya yung gawain ng Lord? O yung panalangin mo puro sentro sa'yo? Alam mo, malalaman mo pag nagmamature ka na sa prayer, nakakalimutan mo na ipanalangin yung sarili mo. Pero hindi na papabayaan yung sarili mo. Kasi nagagamit ka ng Lord as a blessing through prayer. Amen? Sino nakakapansin nandito, no? Na kahit nakakalimutan mo na ipanalangin yung sarili mo, nandun yung blessing ng Lord. Yes. Because it overflows in your life through prayer. Kung ang prayer life mo ay humihina na, kapatid, yung moral na pamumuhay mo ay hihina din. Amen? Kapag humihina na yung buhay panalangin mo, unti-unti ka na rin manghihina physically. Sino dito nakaka-relate? Oo nga no, tama yung Bible. Amen? Kapag mahina yung spirito mo, yung prayer life mo, mapapansin mo, you are emotionally down. Diba? Talagang problematic ka, you're mentally down. No? Spiritually down. No? Kaya sabi, pero kung ang prayer life mo ay aktibo, you will always prevail. Sino dito naniniwala na lagi siyang magtatagumpay? Amen. Pag sinabing lagi kang magtatagumpay, kasama doon yung pagkadapa. Pero yung pagkadapa ay hindi pagkatalo. Yes. Praise God. Amen? Kasi kapag talagang Kristiyano ka, tatayo ka para sa Lord eh. Mananalangin ka para sa ibang tao dahil yun ang utos ng Panginoon eh. Amen? So kapag aktibo ka sa panalangin, 101% sure you will be successful. Hallelujah. In history, kahit tingnan natin yung history, yung mga talagang successful na leader, successful na tao, what is their secret? Prayer. Amen ba mga kapatid? Prayer. They spend more and more time in prayer than spending time in the world. Spending time with God. No? Eh kung lumipas kaya ang isang linggo, wala kang panahon sa Diyos, malakas ka pa kaya? Examine our hearts. Napapansin mo yun sa sarili mo. Na nangihina ka. Why? You don't have time for prayer. You don't have time for God. You don't have time for His Word. You don't have time to listen to His instruction. Amen? Kasi kapag kinilig, ayaw nang makinig eh. O di kaya kapag may mga bagay na bombarded yung isip mo, crowded yung isip mo, clouded yung isip mo, na mga bagay sa mundo, hindi mo na marinig yung sinasabi ng Diyos. Amen? So si Moses, mga kapatid, nakita natin hindi siya mag-isang nananalangin. Amen? Tulungan niyan eh. Sino dito yung gustong tumulong talaga sa kapatid, sa panalangin? Parang ayaw nung iba. Bahala siya dyan, pastor. Kasi gusto niya yan. Kung ayaw yung sumama, tiwag. Kainin siya ng lupa. Ganun ba yun? No? Kaya mga kapatid, katulad ni Moses at ni Aaron, no, hindi sila na-discourage kahit nakakangalay na. Amen? Yes. Kahit nakakapagod na. Yes. I will not be discouraged because I know my God will never fail. Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mong nakikinig ang Diyos. Alam mong may Diyos. Alam mo that it's just a matter of time, malalagpasan mo, mapapagtagumpayan mo yan, battle na yan.
You just need to trust and obey His will. You just need to spend more time in prayer. Soak in His presence. Amen. Kaya mga kapatid, hindi porket nangangalay ka na, hindi porket discouraged ka na dahil sa mga problema, ay susuko ka na. Amen? Kung napapagod ka, pwede naman magpahinga sa Panginoon. Sa prayer, doon ka na-recharge, no? Halimbawa, para kang isang kuting, di ba? Tapos, pagkatapos ng prayer, isa ka ng leon. Amen! Di ba? Parang, meow, 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 meow. Sipa-sipa ka lang ng mga demonyo, eh, no? Pero, nung ikaw ay nanalangin na talagang nagtiwala ka sa Panginoon, no? Talagang binigay mo, inalay mo sa Lord ang iyong puso. No? Ngayon, you are strengthened. Ano sabi ng Apostle Paul? I can do all things through Christ who gives me strength. Pag sinabing all, may kulang? Wala. Kaya mong gawin, kaya mong mapagtagumpayan. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Amen. Through Christ. Diba? Sinasabi mo kasi lagi sa sarili mo, hindi ko na kaya ata to. Wala na, hindi ko na kaya to. Ano na to? Dead end na. Hanggang dito na lang. No? Hindi po ganun yun. Sabi ng Panginoon, di ba? Yung binasa kanina, Ephesians 6, di ba? Verse 10, be strong in the Lord. Tama po? Kanino ka magpakalakas, magpakatatag? Sa Diyos. Through prayer, mga kapatid. No? Kaya napakahalaga, huwag mong isuko ang laban. Huwag mong ibaba ang iyong kamay. No? Huwag mong iwagaw-iwa yung kulay puting bandera. Kasi simbolo yun na sumusuko ka. No? Kung hindi, huwag kang sumuko sa mga problema sa buhay. Sumuko ka sa Diyos na buhay. Amen ba, mga kapatid? Sa Diyos na buhay ka sumuko. Susuko ka na lang din lang sa Diyos na. Huwag sa mga problema. Because problems are temporary. God is eternal. Amen? Lilipas ang sanlibutan, pero ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman. Amen, mga kapatid? Kaya napakahalaga sa atin, no? Be a house of prayer. Matthew chapter 21 verse 13. Basahin natin. Sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Amen? Wala pong neutral. Wala pong gitna. Yang katawan mo, yang buhay mo, it's either you are house of prayer or a den of thieves. Amen? Sino dito yung gusto maging house of prayer? Taas na may yan, no? Lord, gusto ko talaga maging house of prayer. Gusto ko punong-puno ng presensya mo. Amen? Kasi kapag hindi, mga kapatid, pupugaran ka ng mga magnanakaw. Sino yung magnanakaw? Si Satanas. No? So, ano ba ang pinagkaiba ng house of prayer sa lungga ng magnanakaw? Amen? Ano kaya ang pagkakaiba nun, Pastor? Ang mga magnanakaw, ang laging sinasalita niyan, kasalanan. No? Laging sumpa, kasalanan, kademonyuhan. Yan ang lungga ng pagmagnanakaw. Ito, itest natin yung sarili natin dito, Nasaan lungga kaya ako? Nasa bahay ba ako ng dalanginan o nasa lungga ako ng magnanakaw? Pag sinabing lungga ng magnanakaw, laging kasalanan, sumpa, at kademonyuhan, kamunduhan yan. No? When we do not allow ourselves to respond to the highest calling of the Lord,
na tayo ay manalangin, na maging aktibo sa panalangin. Kapatid, hindi magtatagal, pupugaran ka ng magnanakaw. Amen? Kapag hindi ka tumugon sa sinasabi ng Diyos, hindi ka sumunod sa utos ng Lord na maging manalangin ka sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Kasi humahanap lang ng opening ang diablo eh. Kapag open ka, nanakawan ka na niya at pupugaran ka pa. No? Yan pagkatao mo. Kaya mga kapatid, where the thieves are hiding, because prayerlessness creates a hiding place for demons. Kapag hindi ka na nananalangin, magiging lungga ka na ng mga demonyo. Tingnan mo, ang dami mo ng sikreto, hindi mo sinasabi sa church. Amen! Hindi mo sinasabi sa cell leader mo. Hindi mo sinasabi sa pastor. Bakit? Your prayer life is getting weaker. At open na open yan sa mga magnanakaw. Sino yung mga magnanakaw na sinasabi sa Bible? Yung mga demonyo. Yung mga spiritual being. Amen. Yun ang hindi natin dapat maranasan, mga kapatid. Yun yung iniiwasan natin. No? Pero kung ikaw ay prayerful, everybody say prayerful. Prayerful. Yan. It creates a hiding place for the Holy Spirit. Ang gusto ng Holy Spirit, lagi kang nananalangin. Eh ikaw, gusto mo mapuspos ng Holy Spirit, tama? Gusto mo guidance, protection, divine healing, divine intervention, amen? Prayer must be active in your life. Amen po. Ang sabi ng Panginoon, this world, there are a lot of tribulations. Amen? John 16:33. In this world, there are a lot of tribulation. This world is so brutal. This world is the devil's playground. Bakit ka nakikipaglaro sa sanlibutan? Playground nga to ng demonyo. No? That's why if you don't live a life of prayer, you become a hiding place of foolishness and stupidity where the demons resides. Pag di ka na nananalangin, nagiging mangmang ka na sa mga pagdidesisyon mo sa buhay. Amen! Kapag hindi ka na lumalapit kay Jesus, kahit sobrang obvious na dapat na tama mong gawin, hindi mo na magawa, nagiging stupid ka na, nagiging foolish ka na, because your prayer life is inactive. Amen, mga kapatid. At kapag ganoon, ibig sabihin nag-deceive ka na. Now, open na open yung katawan mo, open na open yung kaisipan mo, pupugaran yan ng mga magnanakaw. At ano yung mga ipupugad sa'yo? Ano yung mga itatanim sa'yo? Andyan yung worries, andyan yung anxiety, andyan yung fear. Diyan po tumutubo lahat ng mga negatibo sa isip mo dahil hindi ka na nananalangin. Alam niyo po, parang yung nagga-gardening. Sino yung nagga-gardening dito? Amen? Kailangan mo active ka, alagaan niya, tama? Para talagang mag-flourish. Everybody say flourish. Kasi pag pinabayaan mo yon, maraming damong tutubo. Tama? At yung sinusimbolo ng mga damo na yon, no? Ay, yun nga po, yung mga hindi dapat tumubo sa buhay mo. Mga dapat bunutin, anxiety, fear, pag-aalala, malicious mind, no? Ang dami mga sa isip natin dapat bunutin eh. Kaya hindi nagpo-flourish yung salita ng Diyos, ang daming damo sa isip mo na tumubo dahil pinabayaan mo. Amen ba, mga kapatid? Naunawaan po ba natin? So kaya, kapag ikaw ay nagpabaya sa iyong panalangin, pupugaran ng demonyo ang iyong buhay. No? Kaya, mga kapatid, be a house of prayer. Sabihin mo sa katabi mo, be a house of prayer. Yan.
House of prayer. We say yes to the Lord. We say no to demons. We say no sa mga magnanakaw. We say yes to the Holy Spirit. Amen? Paano yung sinabing yes sa Holy Spirit? Kung ano yung gawain na pinapagawa ng Lord, yun ang gawin mo. Doon mo masasabi, you say yes to God, to the Holy Spirit. Amen po, mga kapatid. Kaya, makikita natin, no, kapag wala ng prayer, nandyan na yung secret sin. Amen? Nandyan na yung sikretong kasalanan. Pero kapag house of prayer, anong meron ka? Secret place. Basahin natin Psalm 91, verse 1. No? Kahit sa King James Version, basahin natin yung Psalm 91, verse 1. No? He that dwelleth in the secret place, everybody say secret place, of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yung mga tumatahan, no? Doon sa secret place, doon sa tagpuan niyo ng Diyos. Ano yung tagpuan niyo ng Diyos? Prayer! Prayer yung sinasabi dyan. Amen? Secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen? Pero kapag walang panalangin, tignan mo, iba na yung katagpuan mo. Amen! Mga kapatid, nandyan na yung cheating, nandyan na yung mga bagay-bagay na gawa ng demonyo, di ba? Anxiety, worries, fear, negative emotion, di ba? Mga bagay na wala kang makitang maganda sa buhay mo. And it will lead you to depression, and maraming tao, it will lead to suicide. Alam ba natin tumataas ang issue ng suicide? Alam ba natin yun? Nababalitaan ba natin yun, mga kapatid? No? Yes. Kahit dito lang sa ating syudad, no? Sa Imus, sa buong Cavite, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. No? Napakarami na ngayong mga kabataan, di ba? Na nagpapakamatay. Bakit? No? Dahil napugaran ng magnanakaw. Napugaran ng mga kamunduhan, no, kamangmangan, at mga bagay ng kadiliman. Paano po tayo magtatagumpay doon? Ano yung title natin? A Mighty Weapon of Prayer. No? Kaya doon tayo sa secret place. Doon tayo, gamitin natin yung weapon. Gamitin natin yung binigay sa atin ng Panginoon. No? Kasi ang Holy Spirit, gusto niya lagi tayong nananalangin. House of prayer. Huwag tayo dun sa sikretong kasalanan. No? Ang sinabi, binasa natin kanina, pray without ceasing. No? At huwag mong hayaan ang sarili mo na nawawala ka na sa panalangin. Sino dito yung hindi pa kasali dun sa group chat na prayer line? No? Yung mga hindi pa kasali dyan sa GC ng DOCGM, yung prayer line, no? Mag-add kayo doon. I-add nyo yung mga hindi pa kasali doon, ha? Para nare-remind ang bawat isa that to pray every day. Amen po, mga kapatid? Yun po yung use nun eh. Kasi baka nakakalimutan mo na yung secret place of the Most High. No? At nagsisimula ka ng magsikreto ng kasalanan. Nung si David po ay lumaban sa battle, lagi siyang nananalo. Tama? Lagi siyang nananalo kasi yun ang kalooban ng Lord eh. Pumunta ka doon sa laban. Amen? Pangunahan mo ang hukbong sandatahan ng Israel. Pumunta ka doon. Amen? Lagi bang nananalo si David? Yes. At sobrang familiar niya na sa tagumpay. Isang araw, nakalimutan niya ng manalangin. Kasi, naisip niya, ay, lagi naman akong panalo eh. Kaya alam mo kapatid, kaya minsan inaalaw ng Lord na hindi sunod-sunod yung tagumpay mo para hindi mo siya makalimutan. Amen?
inaalaw ng Lord, magkaroon ka ng matinding problema pagkatapos ng isang tagumpay para hindi mo siya makalimutan. Kasi ang tendency, pag sunod-sunod yung tagumpay, you are so familiar. Diba? Ay, alam ko na to eh. Magtatagumpay na naman ako. Natagumpay na naman ako. Ang tendency, magpapakampante ka, complacent ka, you'll be caught off guard. Amen? At isang araw, yun nga ang nangyari. Imbes na pumunta si David doon sa laban, na lagi niyang ginagawa at lagi siyang nananalangin. Tama? Pumutugtog pa siya ng harp eh. Diba? Yahweh, Diyos na di nagbabago. Diba? Talagang si David ay talagang nagpupuri ng lubos-lubos sa Panginoon. Tama po? Iba magpuri si David. Pero nung time na nakalimutan niya ng mag-pray, magpuri, kumapit, umasa sa Diyos, that's the time he lost the battle. Are we listening, church? Amen? Si David, isang araw, ayaw niya nang pumunta dun sa laban kasi nga, sanay na siya, alam niya, laging panalo. He chose to stay out of the battle. When it's time for battle, you must be in the battle. Amen? Hindi kayo patamad-tamad. No. When it's time for battle, you must be in the battle. Amen. There is a time to rest. There is a time to gear up. Amen. There is a time to strengthen what remains within you. But there is a time for battle na dapat mong labanan. Amen, mga kapatid? Kaya, isang araw si David, hindi niya pinili yung lumaban. No, nagpa-banjing siya doon sa templo. And when he stopped fighting, you will still face a different battle. Amen ba, mga kapatid? Kapag hindi ka na lumalaban, no, ayaw mo nang pumunta doon sa laban kung saan nilalabanan mo yung mga spirito ng kadiliman ng mga demonyo, meron kang paling laban na haharapin. Ano yun? Mga bagay na tukso. Amen. Mga bagay na hindi mo akalain tatalab sa iyo. No? Yun ay kakaibang laban yun, mga kapatid, na hindi ka mananalo. And in this battle of lust, ito ay pita ng laman, ito ay laban sa iyong sarili. Kapatid, si David lost the battle. Sino dito yung alam niya yung kahinaan niya? Ha? Alam niyo ba yung kahinaan niyo? Ni-reveal niyo na ba sa Lord? Pina-reveal niyo na ba sa Panginoon? Nag-ask na ba kayo sa Panginoon, Lord, i-reveal mo sa akin yung kahinaan ko. Para po, Panginoon, ipaalala mo po sa akin, Lord God. No? Na ako'y umiwas sa ganitong bagay dahil ito ang kahinaan ko. Halimbawa, kahinaan mo, alak. No? Kahinaan mo, pita ng laman. Di ba? Pornography, addiction. Yan mga kahinaan mo, bisyo. Kahinaan mo, mga tropahan, kaibigan, madali kang ma-impluensya. May mga ganyang kahinaan, tama? Dapat malaman mo yon at i-deal mo yun sa Panginoon. Dapat lagi kang nagpapa-check sa Lord yung puso mo, no? Na search my heart, Lord God. Amen? So, yun po ang hindi nagawa ni David eh. Kasi nga, di ba, nagpakampante siya, lagi siya nagtatagumpay. Pero yung araw na hindi siya nanalangin, yun yung araw ng kanyang pagkatalo. When you have a lot of excuses, everybody say excuses. Marami kang dahilan. Hindi ka maubusan ng dahilan. Pero pagdating doon sa kahinaan mo, maging bagay man yan o tao, gagawa ka ng paraan. Are we on the same page? Yan ang kahinaan mo. No? Kasi, kapatid, yung excuses, yung sabi mong busy ka, it's a myth. Alam ba natin yun? Ang ibig sabihin nun, it's not important for you.
Kaya ka nag-excuse. Tama po, mga kapatid. Now, the enemy is luring you out of your anointing. Katulad si David, di ba? Anointed si David, lagi siyang anointed kapag nandun siya sa laban. Kapag hinaharap niya yung pinapagawa ng Lord, ginagawa niya. Pero nung araw na hindi niya ginawa yung pinapagawa ng Lord, nawala yung anointing. Amen. Kaya kapatid, pag hindi mo na ginagawa yung pinapagawa sa'yo ng Lord, no? Kung halimbawa talagang ngayon, aktibo ka sa music, no? Yes! Lord, maglilingkod ako sa iyo through music. Maglilingkod ako sa iyo through intercessors. Maglilingkod ako sa iyo, Lord God, no, through this chaplain. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, dito sa ganitong ministry binigay mo sa akin. Kapag hindi mo na ginagawa yung assignment, yung ministry na binigay sa iyo ng Lord, wala nang anointing. Amen po ba? Amen. At ganun kahalaga ang prayer para ipaalala sa atin kung ano ang pinakamahalaga sa buhay natin. Amen. Yung mga kaaway, yung mga demonyo, inaakit ka niyang lumabas ka dun sa anointing mo. Kasi pag nandun ka sa anointing mo, talo sila eh. No? They want to beat you because he knows that if you will take him doon sa anointing mo, kumbaga ikaw ay isang agila. Everybody say agila. No? Yung agila at saka yung ahas, kapag naglaban sa lupa, sino mananalo? Sa lupa sino mananalo? Ahas o yung agila? Ahas. Bakit yung ahas yung mananalo pag naglaban sila nung agila sa lupa? Teritoryo yun ng ahas eh. Kung dadalhin kaya ng agila sa himpapawid yung ahas, sino mananalo? Agila. Kaya pala ang mga demonyo, mga diablo, inaagad ka niya sa kanilang teritoryo. Halika, punta ka dito. Diba? Sa social media, maraming teritoryo ng demonyo dyan, diba? Pornography, mga influencers, mga, diba? Halika, punta ka dito sa teritoryo namin. Ngayon, wala ka ng anointing. Bubugbugin ka na namin. Nakita natin yun, mga kapatid? Ganun, sumimple ang mga magnanakaw, ang mga demonyo. Pero kung dadalhin mo sa panalangin, sa himpapawid, they will be electrified by the power of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. When we say, pag dinala mo sa air, that's prayer. Yung mga demonyo, yung mga sumpa na yan, mamamatay lahat yan. Mawawala lahat yan sa buhay mo. Dahil ikaw ay agila, ikaw ay dapat lumipad, katulad ng mga agila, susunod at ahayo para sa kabutihan at kalwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, if the snake, no, keeps you on the ground, you will be defeated. He will put you down. Yung diablo, no? Pero ikaw, you are not meant in the ground for the ground. You're not meant for the ground. You are meant for the sky. You're an eagle. Amen, mga kapatid? Kaya doon ka, lumipad ka. No, manalangin ka. Kristiyano ka eh. Hindi ka dapat nag-a-addict. Kristiyano ka eh. Dapat nananalangin ka. Tama ba? Hindi pa dapat gumagawa ng mga bagay na mga makamundong bagay. Hindi ka dapat nagsisikreto ng kasalanan. Kristiyano ka eh. Pero pag ginawa mo yun, you are in the ground, you will be defeated by the devil, the snake. Kaya, ilagay mo lagi sa panalangin. Amen? Natapos na tayo mga kapatid, no? God is calling us to pray. Amen? God is calling us to pray, to intercede. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Huwag na tayong magdahi-dahilan. 2025 na. Lagpas na tayo sa kalahati ng taon. Mag-a-anniversary na naman ang DOCGM. Nasa ground ka pa rin, ayaw mo pa rin lumipad. Ganun ba yun, kapatid? No? Kaya,
isipin natin, live life without regrets. Kapag sa Diyos ka talaga sumunod ng tiwala, wala kang pagsisisihan. Amen? Alam nyo, ang buhay ng tao paikli ng paikli. Tama po ba? Kaya mapalad na ngayon yung mga 60 pataas ka, mapalad na eh. Alam nyo ba yon? Yes. Sa panahon natin ngayon, yung iba umawat pa, 70, 80, grabe, di ba? Bonus yun ng Panginoon eh. Lalo na pag nilaan mo sa Lord. Kasi walang kwenta yung haba ng buhay kung walang Diyos eh. Amen. Tama ba, mga kapatid? Tayo, itong generation natin, paikli na ng paikli ang buhay. No? Kahit akong ito, cute na cute ngayon, di ba? Pwedeng bukas, hindi na eh. Di ba? Sa grace lang tayo ng Lord nagtitiwala eh. Umaasa eh. Yes. Amen? Kahit sino sa atin dito, we'll never know what will happen. Yes. Next year, 2 years after this, 3 years, kung nandito pa tayo, hindi natin alam yun eh. Huwag ka nang magsayang ng oras. Idulog mo na, ipagkatiwala mo na sa Diyos ang buhay mo at lagi kang manalangin. Amen. Amen? Mga kapatid, the highest calling in this earth is prayer. The highest calling in heaven is prayer. Parehas yun. Amen. Kaya kung gusto mo na doon ka sa himpapawid, no? Yung iba kasi gusto nilang lumipad, di ba? They want to get high, nag-a-addict sila. No? Pero ang Kristiyano, di ba? Lilipad ng lilipad bilang mga agila, bilang mga Kristiyano, through prayer and obedience to the Lord. Yung iba, high na high sa mundo eh. Tayong mga Kristiyano, highest calling natin is prayer. Amen. Through prayer, we stay in the presence of the Holy Spirit. We stay in the presence of our anointing. We stay in the presence of the Lord Jesus Christ through prayer. Be a house of prayer, mga kapatid. Pray without ceasing. Kaya sa August, magkakaroon tayo ng prayer vigil. No, walang mawawala. At wala rin mawawala sa prayer araw-araw dapat. Be a house of prayer. Sabihin mo ulit sa katabi mo, be a house of prayer. Be a house of prayer. Yan. And you will be changed towards sanctification every day. Amen? Magiging mataas ang panalangin mo. The next level of your faith is right there in the corner when you pray without ceasing. Amen. Kaya po ngayon mga kapatid, tayo mananalangin. Pari bang tumayong lahat? No?